Ito yung magandang pasukin mga kaparmers. 2 buwan lang, pwede na nating i-harvest at maibenta. Maganda kumita dito. Babahagi ko sa inyo kung paano at saan makakabili. Hindi mahirap alagaan at mabilis dumami. Isang napakagandang araw sa inyong lahat mga kaparmers. Welcome na naman muli dito sa ating YouTube channel. Ngayon ay dadalhin ko kayo sa farm ni Agri-Engineer Trish. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng alaga na hindi mahirap alagaan, madaling dumami at mabilis lumaki, ito yun mga kaparmers, ang pag-aalaga ng Peking duck. Alam nyo ba mga kaparmers na dito sa Pilipinas ay bibihira lang ang nag-aalaga ng Peking duck. Ang marami dito sa atin ay yung Muscovy duck. Para sa inyong katanungan, alin ba ang mas magandang alagaan? Ang Muscovy duck o ang Peking duck? Para sa may mga experience na mga kaparmers, ang mas magandang alagaan ay ang Peking duck dahil nga mas maganda ang quality ng kanyang karne at mas mabilis itong lumaki. Tulad ng aking sinabi, 2 buwan lang pwede na itong tumimbang ng 2 kilo hanggang 3 kilo mga kaparmers. Kaya naman napakaganda itong pasukin pang negosyo. Pero bago natin ipagpatuloy, ipapakita ko muna sa inyo kung saan makakabili at sino ang may-ari ng farm na ito. Ito yung kanyang Facebook page mga kaparmers. Agri-Engineer Trish at Dimitri. 2 yung kanilang Facebook page na pwede nyong puntahan at i-follow nyo para ma-update kayo sa kanilang mga ginagawa at matulungan kayo kung paano magsimula sa pag-aalaga ng Peking duck. At sa mga magtatanong naman kung saan yung lugar nila, located po sila sa Kamiling, Tarlac. At kung ikaw naman ay interesadong bumili at gusto mong mag-inquire, direct mong tawagan ang number na nakapost sa ating screen. At kung kayo ay bibili sa kanila, ang kagandahan, lahat ng kanilang nalalaman ay handa silang ibahagi sa inyo. Simula sa pagsisimula sa pag-aalaga ng Peking duck. Para sa inyong mga kaalaman mga kaparmers, ang may-ari nito ay mga bata pa. Pero yung kanilang mga mindset, malupit pagdating sa farming business. Kung wala ka pang idea kung paano kikita sa pag-aalaga ng Peking duck, napakadali lang at marami ang pwede nating pagkakitaan dito. Simula sa itlog mga kaparmers, pwede tayo magtinda ng table eggs. Pangalawa, pwede nating gawing itlog maalat. Pero kung gusto mo ng malaki ang kita, katulad ng ginagawa nila, ini-incubate nila ang mga itlog at nagbebenta sila ng mga week-old na mga Peking duck. Mas matagal pero mas malaki ang pwede mong kitain mga kaparmers. At para sa inyong mga kaalaman, kung tayo ay mag-i-incubate ng itlog ng Peking duck, 50-50 ang lalabas. Ang ibig kong sabihin, kalahati babae, kalahati lalaki ang magiging sisiw. Pagdating sa itik mga kaparmers, ang mga lalaking itik ay halos hindi nabibinta. Minsan pa nga binabaon ng buhay dahil sa sobrang dami. Pero ibahin nyo pagdating sa Peking duck, napakalaking pakinabang. Dahil sabi ko nga sa inyo, within 2 months, pwede na natin mabenta bilang dress Peking duck. Ang kagandahan sa mga lalaking Peking duck mga kaparmers ay mas mabilis itong lumaki kaysa sa mga babae. Kaya kung ang purpose mo ay pagpapalaki or pangkatay, mas mainam na ang bibilhin mo ay mga lalaki. Kung pamparami naman, ang mas marami mong bibilhin ay yung mga babae. Para naman sa mga magtatanong kung ano yung ratio ng ating mga alagang Peking duck. Ang ratio nito mga kaparmers is 1:6. Isang lalaki, 6 na babae. Mas maganda pag ganyan ang ratio kasi ang kalalabasan ng kanilang mga itlog ay magiging fertile egg. At mainam ito para sa mga magninegosyo ng pagbebenta ng mga sisiw na Peking duck. Sa kanilang pag-aalaga ng Peking duck, masasabi ko na successful na sila dahil napakarami na nilang mga customer na pumupunta at tumatawag sa kanila
para mag-preserve at mag-order ng mga day-old at mga week-old na mga Peking duck. Ito yung patunay na mayroong pera sa pag-aalaga ng Peking duck. Sa kanilang murang edad mga ka-farmers, nakapag-build na sila at nakapagsimula na sila sa kanilang farming business mga ka-farmers. At hindi lang pag-aalaga ng Peking duck ang mayroon sila, dahil mamaya makikita nyo ang kanilang iba't ibang mga alaga na mayroon sila dito sa kanilang farm. At ang isang ito mga ka-farmers, nagmala Superman. Mayroon kasing tali na nakalawit. Siguro tumalon, sumabit siya dito mga ka-farmers. Ang kagandahan kasi sa pag-aalaga ng Peking duck ay wala tayong kinakatakutan ng mga sakit. Hindi katulad ng manok na mayroon tayong mga iba't ibang mga vaccine na ibibigay para hindi dapuan ng sakit ang ating mga alagang manok. Pero ibahin nyo ang pag-aalaga ng Peking duck. Wala ho tayong kinakatakutan na sakit, kundi kailangan lang natin mag-deworming para maging maganda ang kanilang katawan at manatiling healthy at mataba ang ating mga alaga. Pagdating naman sa pag-i-incubate ng mga itlog mga ka-farmers, kailangan minimum 2 weeks ang pag-iimbak ng itlog para sabay-sabay ang pagpasok sa incubator. Pero kung araw-araw naman marami kang na-harvest, pwede kang araw-araw magpasok sa inyong incubator mga ka-farmers. Based sa inyong mga nakikita, itong mga nagpakalagay sa karton, ito ay ready for delivery na para sa kanilang mga iba-ibang kliyente o customer mga ka-farmers. Si Sir napakamasayahin dahil marami na naman silang order sa araw na ito. Para sa inyong kaalaman, siya po ang asawa ni Ma'am Trish. Kung makikita niyo mga ka-farmers, sa mura nilang edad, namulat sila sa pagdinegosyo sa farming business. Ito yung kanilang naging diskarte. Kayo mga ka-farmers, ilang taon na ba tayo at kailangan natin magsimula pa lamang? Pero wag mag-alala mga ka-farmers, dahil wala yan sa edad ang pag-asenso sa pagninegosyo. Pagkatapos asikasuhin lahat ng mga order, ito na mga ka-farmers, OTW na. Papunta na sa mga nag-order sa kanila ng mga sisiw na Peking duck. At tulad ng aking sinabi, hindi lang pag-aalaga ng Peking duck ang mayroon sila. Mayroon din silang mga alagang kambing. At ang kanilang mga kambing, mga quality. At makikita nyo naman mga ka-farmers, mayroon mga buntis. Ang alagang ito ay hindi talaga tayo malulugi. Dahil alam naman natin lahat na ang kinakain ng kambing ay hindi na kailangan bilhin. Nasa sa atin na lang kung kailangan pa natin bumili. Pero sa ating mga probinsya, ang pag-aalaga ng kambing ay libre lang natin makukuha ang mga damo. Bilisan niya! Pakuha na yung 500! Hindi na kayo! Pakuha na nga! Takuha! Hindi mo yung maribar! Allah! Na! Ayaw! At pagkatapos natin makita ang kanilang mga kambing, dito naman tayo sa kanilang mga alagang heritage chicken. Ang pag-aalaga nila ng heritage chicken ay kumikita din sila sa pagbibinta ng itlog at pagbibinta ng sisiw. At sa araw na ito, nasaksihan natin ang panganganak ng kanilang kambing. Ang kagandahan, 3 pa yung anak. At pagkatapos sa kambing, dapo naman tayo dito sa kanilang alagang pabo. Tulad ng aking mga sinasabi, mas mainam na mas marami tayong alaga sa ating farm. Mas masayang tingnan at mas nakaka-relax pag nakikita natin na marami tayong mga alaga sa ating farm. At sa araw-araw mga ka-farmers, marami silang na-hatch at nagiging sisiw na mga heritage chicken at mga Peking duck. Kaya para sa inyo mga ka-farmers, kung interesado kayong pumasok sa farming business, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Mas marami pa tayong ibabahagi na mga idea about sa farming business.
na talaga naman makakatulong at makakapagpalakas loob para makapagsimula ka sa farming business. Lahat ng bagay pinaghihirapan, pinag-aaralan at pinagsusumikapan. Sabi nga sa isang kasabihan, mahirap magsimula pero mas mahirap ang walang nasimulan. Kaya ikaw na nanonood ng video ko, nahihirapan ka man sa sitwasyon mo ngayon, ayos lang yan. Pagdating ng panahon, haharbisin mo rin yan. Subukan mo lang lahat ng gusto mo. Darating din yung panahon na aayon sa atin ang pagkakataon. Kung ngayon may problema ka man, isipin mo na lang, challenge lang yan. Minsan sa buhay, may mga dumarating na hindi natin namamalayan at hindi natin inaasahan na ito pala ang makakatulong sa atin para makamit yung mga goal natin sa buhay. Naalala ko, 6 years ago, hirap na hirap din kami kung paano magpapisa ng Peking duck, paano magpaitlog at paano magparami. Ano mga dapat gawin at ano mga hindi dapat gawin. Syempre, sa paglipas din ng panahon sa aming experience, natututunan din namin lahat yon. Noon nga, alas 10 na ng gabi, hindi pa kami tapos sa mga ginagawa namin. Imagine, habang yung mga tao sarap na ng tulog, kami ang dami pang ginagawa. Umulan man o umaraw, nandiyan kami nag-aasikaso ng mga alaga. Pero may awa ang Diyos. Lahat ng ginagawa namin napapalitan ng magandang resulta. Lahat ng yun ay isa sa mga sacrifices lang na kailangan nating mapagdaanan tungo sa goal natin sa buhay. Ito na nga at ang daming napisa ulit na Peking ducklings. Panoorin nyo. Ano daw ba talaga? Peking duck o Peking duck? Ito ang Peking duck. At ito naman ang Peking duck. O, gets nyo na? Ang Peking duck ay isang breed ng bibe. Ito yung mga ginagamit ng mga Chinese restaurant para magluto ng Peking duck o yung roasted duck. O, klaro na? Ama nasti fantastic efekulo natural no plastic no vuelvo bombastic na ina basti na ina bombastic